Holy and merciful our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang kapahamakan. Today, in this Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na sama-sama. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength. And also, please teach us how to live as a born-again Christian. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan at pakiusap, turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang isang born-again Christian. Let us do not what is the real purpose of our life as a born-again Christian. Huwag nawang po namin makalimutan kung ano po yung tunay na layunin po ng aming mga buhay bilang isang mga born-again Christian. There are still so many lost souls around us, so let us have one mind and cooperate one another in order to preach the gospel to the lost souls. Napakarami po pong mga ligaw na kaluluwa ang nasa paligid po namin, kaya nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan namin yung isa't isa upang maipangaral po yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. By the grace of God, we were able to finish Chaong Bible Seminar successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matanggupay po namin na naisagawa yung Chaong Bible Seminar. We pray newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Kami po ay nananalangin na yung mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters na sila po ay makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano at sila po ay manatili sa church. And also today, we have gathered here in order to listen to your word. At ngayong araw po, kami po ngayon ay nagkatipon upang makapakinig po ng iyong salita. So let us get the important lessons through the word of God and let us get spiritual strength through the word of God. Kaya nawa, makakuha nawa po kami ng mahalagang aral sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at makakuha nawa po kami ng espiritual na kalakasan sa salita po ng Diyos. We know there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Alam po namin na mayroon po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon dito po sa Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa maipagpatuloy po nila yung kanilang tapat na buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having some sickness or who are having some difficulties, please give them more strength to overcome it. Kung mayroon man po ng mga brothers and sisters na mayroong sakit at nasa kahirapan, pakusap, bigyan niyo po sila ng kalakasan upang kanila po itong mapagtagumpayan. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang aming Lord's Day Sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. 3 John, ikatlong Juan, chapter 1, from verse 1 to verse 8. Buksan po natin sa Biblia, sa ikatlong Juan, chapter 1, magmula po sa verse 1. 3 John, chapter 1, from verse 1 to verse 8. Sa ikatlong Juan po, sa chapter 1, magmula po sa verse 1 hanggang 8. Babasahin ko po. Ang matanda, kay gayo na minamahal, na aking iniibig sa katotohanan, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Ako'y labis na nagalak nang dumating ang mga kapatid at nagpatotoong ikaw ay nasa katotohanan kung paanong lumalakad ka sa katotohanan. Wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Minamahal, ginagawa mo ang tapat na gawa tuwing gagawa ka ng paglilingkod sa mga kapatid at gayon din sa mga taga-ibang bayan. Sila'y nagpatotoo sa harap ng iglesia tungkol sa iyong pag-ibig. Mabuti ang magagawa mo kung isusugo mo sila sa kanilang paglalakbay sa paraang nararapat sa Diyos. Sapagkat humayo sila alang-alang sa pangalan na hindi tumanggap ng anuman mula sa mga hintil, kaya't nararapat nating tustusan ang mga gayong tao upang tayo'y maging mga kamanggagawa sa katotohanan. Yeah, here, today, we are going to think about this
3 John, especially if you look at verse 1, the elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. So it is the personal letter to the Gaius from the Apostle John. Kaya kung titingnan niyo po dito sa verse 1, kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan, kaya ito po ay isang sulat na personal po para po kay Gayo. Yeah, from verse 2 to 4, okay, basahin po natin ng sabay-sabay ulit. 3 to 1, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan, kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Ako'y labis na nagalak nang dumating ang mga kapatid at nagpatotong ikaw ay nasa katotohanan kung paanong lumalakad ka sa katotohanan. Wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Yeah, Gaius, he was a really faithful the Christian. Kaya po si Gayo, talagang siya po ay isang tapat na Kristiyano. Yeah. So today, especially, we are going to think about the faith of Gaius, and we will get important lessons. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin yung pananampalataya ni Gayo at makakatanggap po tayo ng mahalagang aral. If you look at Romans chapter 16, verse 23, Gaius, the host of the whole church. Kaya po kung titinan niyo po dun sa Romans chapter 16, dun po sa verse 23, si Gayo, siya po yung punong abala dun po sa lahat ng iglesia. Yeah, the Gaius, brother Gaius, he treated many brothers and sisters in the church. Kaya po yung si Gayo, itinrato niya po na mabuti yung mga brothers and sisters sa loob po ng church. When the Apostle Paul, recalled the Bible, Romans chapter 16, Gaius, he had a good Christian life. Kaya nang isinulat po ni Apostol Pablo, ito pong Romans chapter 16, si Gayo, nagkaroon po siya ng mabuting buhay Kristiyano. And here, 3 John, when the Apostle John also wrote this epistle, 3 John, Gaius, he had a good Christian life. At nang isinulat din po itong ikatlong Juan, yung sulat po na ito, si Gayo, meron din po siyang mabuting buhay Kristiyano. So we can understand Gaius from the beginning until the end, he continued his sincere Christian life. And he really showed a good example as a born-again Christian. Kaya masasabi po natin na si Gayo, siya po ay nagpatuloy sa kanyang buhay Kristiyano, siya po ay nagkaroon ng tapat na buhay Kristiyano. If you read the Bible, you can find the names of Gaio 5 times in the Bible. Kaya kung babasahin niyo po yung Biblia, matatagpuan po ninyo yung pangalan ni Gayo ng 5 beses dito po sa Biblia. Yeah. First, Act, Gawa chapter 19 and 20, his name was mentioned. Kaya pinakauna po dun sa Gawa, chapter 19 at sa chapter 20, binanggit po yung kanyang pangalan doon. And Romans chapter 16, also Apostle Paul, praised his name. At maging doon po sa Roma chapter 16, binanggit din po ni Apostol Pablo yung kanyang pangalan. And also Unang Corinto chapter 1. Especially Apostle Paul mentioned, Apostle Paul individually baptized Gaius. Kaya doon din po sa Unang Korinto sa chapter 1, lalong-lalo na po si Apostol Pablo, binautismahan niya po si Gayo. Yeah, as you know well, the Apostle Paul only baptized only few brothers and sisters. Kaya gaya po ng nalalaman ninyo, si Apostol Pablo, kakaunti lamang brothers and sisters yung kanyang binabautismuhan. So we can understand the Apostle Paul baptized the Gaius personally. It means he had a really good faith. Kaya malalaman po natin na si Apostol Pablo, personal niya pong binautismuhan si Gayo, ibig sabihin dahil meron po siyang mabuting pananampalataya. And here, 3 John, the Gaius is mentioned. So, Gaius' name, the 5 times mentioned in the Bible. At dito naman po sa ikatlong Juan, muli pong binanggit yung pangalan ni Gayo, kaya 5 beses po na binanggit yung pangalan ni Gayo sa Biblia. Yeah, if we read the Bible, we can understand how much Gaius, he had a good Christian life and then showed a good example. Kaya kung babasahin po natin yung Biblia, malalaman po natin si Gayo na siya po ay nagkaroon ng maayos na buhay Kristiyano at siya po ay naging magandang halimbawa. But there is contrasting the man mentioned in the 3 John, chapter 1, verse 9. His name is Diotrephes. Pero meron pong ibang tao dito po sa ikatlong Juan na nagngangalan pong Diotrephes. Verse 9 and 10, babasahin ko po. Ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia,
Ngunit hindi kami tinatanggap ni Diotrephes na nagnanais maging pangunahin sa kanila, kaya't pagdating ko riyan ay ipaalala ko ang kanyang mga ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin at hindi pa nasisiyahan sa ganito, hindi niya tinatanggap ang mga kapatid at tinahadlangan ang mga nagnanais tumanggap sa kanila at pinapalayas sila sa iglesia. Yeah. Brother Gaius, he accepted the brothers and sisters very well, and also he treated the brothers and sisters with a good hospitality. Kaya si Gayo, yung kapatid po na itong si Gayo, mabuti niya pong tinatanggap yung mga brothers and sisters sa loob po ng church. But on the contrary, Diotrephes, who loves to have the preeminence, and among them does not receive us. Pero sa kabaligtaran, ito pong si Diotrephes, hindi niya po, sinabi po dito na hindi niya kami tinatanggap. Even the Diotrephes, he did not receive the Apostle John. Kaya maging ito pong si Diotrephes, hindi niya po tinanggap itong si Apostol Juan. And sometimes he also expelled some other brothers and sisters from the church. At minsan, pinapalayas niya po yung mga brothers and sisters sa loob po ng church. Yeah, when we look at the church, there are various kind of brothers and sisters. So some brothers and sisters, they are very kind, and then they are really showing the good Christian life. Kaya kung titingnan po natin yung loob po ng church, may ilang po mga uri ng mga brothers and sisters. Yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay mabubuti at sila po ay mababait. But some other brothers and sisters, they can cause some troubles or some problems in the church. Pero minsan po yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay nagiging sanhi po ng mga problema dito po sa church. Yeah. That's why whenever those kind of the brothers are there might be some fighting or strifes between the brothers and sisters. Kaya nga po sa tuwing nagkakaroon po ng mga ganitong kapatid sa loob po ng church, nagkakaroon po ng mga pagtatalo sa pagitan ng mga kapatiran. Yeah, this is really wrong before God. Kaya talagang ito po ay mali sa harapan po ng Diyos. That's why Apostle John also mentioned, verse 11, 3 John chapter 1, verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Yeah, here, beloved, do not imitate what is evil, but what is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. So, if we do good, that we are living according to the God's will. But if we are doing evil, he cannot know who is God exactly. Kaya kung tayo po'y gumagawa ng mabuti, ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos, pero kung hindi po tayo gumagawa ng mabuti, hindi niya nakikilala talaga kung sino yung Diyos. While we are having a Christian life, we will have a fellowship between brothers and sisters. Kaya habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, tayo po ay nagkakaroon ng fellowship sa mga brothers and sisters. And as you know well, there are different kind of the brothers and sisters. At gaya po ng nalalaman ninyo, mayroon pong ilang uri ng mga brothers and sisters. Yeah, they have a different background. Kaya mayroon po silang iba't ibang mga background. Yeah, some brothers and sisters, the rich and poor, or they are in the good environment, or they are having a difficulties. Kaya yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay mayayaman, yung ilan naman ay mahirap, yung iba naman po ay nasa maayos na kalagayan. But important things, we are all the same brothers and sisters, saved through the blood of Jesus. Pero yung pinakamahalagang bagay po, tayo pong lahat ng mga brothers and sisters ay naligtas po sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yeah, we are one body of Christ. Tayo po ay iisang katawan kay Yeah, Kristo. when we look at each part of the body, our fingers, hand, and the leg, mouth, nose, everything is important in our body. Kaya kung titingnan po ninyo yung parte ng ating mga katawan, yung ating mga daliri, yung ating bibig, yung ating kamay, yung ating paa, lahat po ng ito ay importante. Yeah, like this, in our church, although some the brothers looks not important, but in God's view, he is also very important. Kaya kagaya po nito, kahit na yung ilang mga kapatiran ay mukha pong hindi mahalaga, pero sa harapan po ng Diyos, sila po ay mahalaga. If we really know who is Jesus, and we will also treat our brothers and sisters as like the Lord. Kaya kung talaga nakikilala po natin yung ating Panginoong Yesus, ituturing po natin yung ating mga kapatiran kung paano po natin tinuturing yung ating Panginoon. Matthew chapter 25. Sa Mateo po, sa chapter 25, Matthew 25.
Sa Mateo po, chapter 25, Okay, verse 40. dito po sa verse 40, Matthew chapter 25, verse 40. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Yeah, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Right? So when we show the good treatment to our brothers and sisters, it means we did all things to our Lord. Kaya kung itinatrato po natin na mabuti yung mga brothers and sisters, ibig sabihin, ginagawa po natin ito sa Panginoon. Yeah, that's why if you look at from verse 35, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and then you took me in. And verse 36, I was naked and you clothed me. And I was sick and you visited me. I was prison and you came to me. Kaya sinabi po dito sa verse 35 at 36, sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin, ako'y tagang ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy, ako'y naging hubad at inyong dinamitan, ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Yeah. Verse 37, then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, on thirsty and give you drink? At dito po sa verse 37, pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin o uhaw at binigyan ka ng inumin? But verse 40 says, as much you did one of these, the least of these, my brethren, you did it to me. Pero sinabi po dito sa verse 40, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. If we meditate these verses, we can understand how much important to treat well our brothers and sisters beside you. Kaya kung pagbubulahin po natin yung talata po na ito, maintindihan po natin kung gaano po napakahalaga na itrato po natin ng mabuti yung mga brothers and sisters na katabi mo. Yeah, for example, you will have a testimony to honor the Lord and also to cherish the Lord through your Christian life. But if you do not cherish your brothers and sisters beside you, that is wrong. That is different. Pero halimbawa kung ikaw po ay nagkakaroon ng patotoo na minamahal mo yung Panginoon, pero hindi mo minamahal yung mga kapatid mo, ito po ay mali. That's why we need to practice. Even our close brothers and sisters, we need to treat well, as like we treat our Lord. Kaya nga po kailangan po nating sanayin na kailangan po nating itrato na mabuti yung mga brothers and sisters kung paano po natin ginagawa ito sa Panginoon. Hebrews chapter 13 says, do not forget to serve your guests. Kaya sinasabi po sa Hebreo chapter 3 na huwag mong kakalimutan na paglingkuran ang iyong mga bisita. Hebrews chapter 13, Sa Hebreo po, sa chapter 13, verse 2, dito po sa verse 2, Hebrews chapter 13, verse 2. Verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Huwag ninyong kalimutan ang magpatuloy na mga dayuhan, sa paggawa nito ang iba ay nakapagpatuloy na ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. Yeah, do not forget to entertain a stranger, for by so doing some have unwittingly entertained angels. Kaya sinabi po, huwag ninyong kalimutan ang magpatuloy na mga dayuhan, sa paggawa nito ang iba ay nakapagpatuloy na ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. Yeah. So, it is very important to entertain our brothers and sisters. Kaya po napakahalaga na magpatuloy po tayo ng ating mga brothers and sisters. When we show some small kindness to others, it can cause also the blessing. Kaya kapag tayo po ay nagpakita ng maliit na kabutihan sa ibang mga tao, ito rin po ay nagiging dahilan ng mabuting ng pagpapala. Yeah, there is one story. In America, there was
one man, his name was the Clement Stone. Kaya meron pong isang kwento doon po sa Amerika, yung kanya pong pangalan ay Clement Stone. Yeah. He was a clerk at the furniture company in Pittsburgh. Siya po ay isang kawani doon po sa isang kumpanya doon po sa Pittsburgh. One rainy day, he found one old lady is waiting someone in front of the store. Kaya isang araw po na yung araw po na yun na umuulan, may nakakita po siya ng isang matandang babae na nakatayo po sa harap ng kanyang Yeah, tindahan. the weather was a little cold, but the old lady was standing outside and then waiting for someone. Kaya yung panahon po na yun po ay napakalamig at panahon po na yun ay tagulan, pero yung matandang babae po ay nakatayo po doon sa labas ng tindahan. That's why the clerk, the Clement, called her and then get inside to wait the someone inside the furniture store. Kaya nga po itong si Clement, kanya pong tinawag itong babae po na ito at pinapasok po siya doon sa kanyang tindahan. Although there were other clerks, but most of them they are indifferent. Kaya kahit na meron pong ibang mga tao, pero karamihan po sa kanila, sila po ay naiiba. But Clement, he showed real kindness to the old woman. Pero ito pong si Clement, talagang nagpakita po siya ng kabutihan dito po sa matandang babae na ito. And he also provide hot coffee. At nagbigay din po siya ng mainit na kape para sa kanya. Yeah. So the old lady, before he leave, he asked his business card. Kaya bago po umalis yung matandang babae, hiniling niya po yung kanyang business card. And several days later, he came to receive the letter from the Carnegie, the king of the steel. At pagkalipas po ng ilang mga araw, nakatanggap po siya ng isang sulat mula po kay Carnegie, siya po yung namamayari ng mga bakal. Yeah. So he was able to meet the Carnegie, the chairman, Kaya nagawa niya pong makilala itong si Carnegie na isa pong chairman. because the old lady was the mother of the Carnegie, Chairman Carnegie. Dahil ito pong matandang babae po nito, siya po yung nanay po nitong Carnegie na isang chairman. Yeah, because of his small kindness, the Carnegie he ordered the furniture in the house. Kaya dahil po sa kanyang maliit na kabutihan, itong si Carnegie, siya po ay nag-order ng mga gamit doon po sa kanyang bahay. Yeah, more than the $100,000. Kaya higit po ito sa $100,000. Yeah. As a result, the Clement he became very famous, and then many other people also ordered the furniture from the Clement. Kaya bilang resulta, si Clement, siya po ay naging sikat at marami pong tao yung kumuha po ng mga furniture sa kanya. Yeah. Later, he became rich. At kalaunan siya po ay naging mayaman. Yeah, he was only showed the simple kindness to the old woman. Kaya siya po ay nagpakita labang na maliit na simpleng kabutihan dun po sa matandang babae. But it can cause really the big blessing. Pero maaari po ito maging sanhi na magdakila pong pagkapala. Yeah, in our Christian life, it is also same. When we show the little kindness to our brothers and sisters, there might be the much blessing from our Lord. Para sa naman po sa ating buhay Kristiyano, kapag tayo po ay nagpakita ng kabutihan sa mga brothers and sisters, mayroon pong pagpapala mula po sa Panginoon. Yeah, let's go back to 3 John, ikatlong Juan, chapter 1, verse 1. Balikan po natin sa ikatlong Juan, sa chapter 1 sa verse 1. Okay, babasahin ko po. The elder to the beloved Gaius, whom I loved in truth. Ang matanda kay Gayo na minamahal na aking iniibig sa katotohanan. If we read this verse, we can understand how much the brother Gaius and then Apostle John is very close. Kaya kung babasahin po natin yung talata po nito, malalaman po natin kung gaano po kalapit itong si Gayo at si Apostol Juan sa isa't isa. So, when we read this 3 John, we can understand it is like a letter of love from Apostle John to Gaius. Kaya kung babasahin po natin itong ikatlong Juan, malalaman po natin na ito po ay parang liham ng pag-ibig para po kay Gayo. Yeah. I think the brother Gaius, after he received this letter, he would read repeatedly, again. Kaya sa tingin ko po, nung natanggap po ito ni Gayo, yung sulat po na ito, sa tingin ko po, binabasa niya po ito ng paulit-ulit. Yeah, who was the Apostle John? Apostle John, he was the apostle who followed Jesus Christ 3.5 years,
and then he was one of the beloved apostle by the Lord. Kaya sino po ba si Apostol Juan? Siya po yung sumunod doon po kay Jesus sa loob po ng 3 kalahating taon at siya po yung minamahal po ni Jesus. That's why when the apostle John wrote this epistle, this letter to the Gaius, Gaius was really moved, and then he was touched by his true love and also his consolation and his true encouragement. Kaya nga po nang isinulat po ito, kaya nang natanggap po ito ni Gayo, yung sulat po mula po kay Juan, talagang naantig po yung kanyang puso at talagang siya po ay napalakas po yung kanyang loob. But you know, our Lord sent us the letter of true love, which is the Bible. Pero alam niyo po ba na yung Panginoon, meron po siyang liham ng pag-ibig na siyang Biblia. All of our brothers and sisters, we have received the letter of the love from our Lord. Kaya lahat po tayo mga brothers and sisters, natanggap po natin yung liham ng pag-ibig mula po sa ating Panginoon. For example, when you have a girlfriend, if the girlfriend wrote a letter of love, what will you do? You will read it very carefully. Kaya halimbawa po, kapag meron ka pong girlfriend at meron ka pong liham ng pag-ibig, kaya ano pong gagawin mo? Babasahin niyo po ito na paulit-ulit. If you know this Bible is the letter of true love of our Lord, you would like to read it repeatedly, again. Kaya kung nalalaman mo na itong sulat, itong Biblia, ay ito pa liham ng pag-ibig mula sa Panginoon, babasahin mo ito ng paulit-ulit. Let's open our Bible, Deuteronomy chapter 17. Buksan po natin sa Deuteronomy chapter 17. Verse 19. Dito po sa Deuteronomy verse 19. chapter 17, verse 19. Sa Deuteronomy po, chapter 17, dito po sa verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito. It shall be with him, and he shall read it all the days of his life. He may learn to fear the Lord his God and be careful to observe all the word of this law and these statutes. So, who is the blessed man? According to the Bible, the blessed man, he will meditate the word of God day and night. Kaya sino po ba yung mga taong mapapalad? Ayon po sa Biblia, yung mga taong mapapalad, sila yung nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon araw at gabi. All of our brothers and sisters, we were saved by the grace of God. Tayo pong lahat ng mga brothers and sisters, tayo po ay naligtas sa biyaya po ng Diyos. If you really love the Lord above all things, you would like to read the Bible repeatedly. Kaya kung talagang minamahal po ninyo yung Panginoon ng higit sa lahat ng bagay, babasahin po ninyo yung Biblia ng paulit-ulit. I think most of brothers and sisters, you will have at least 3 times a meal in a day. Kaya sa tingin ko po, lahat po ng mga brothers and sisters, kayo po ay 3 beses po kayo kumakain sa loob ng isang araw. Maybe if you include the snack, 4 or 5 times. Marahil kung sasamahan niyo po yung mga merienda, ito po ay 5 beses. But what about reading the Bible? Pero paano naman po yung pagbabasa ng Biblia? How many chapters do you read the Bible? Ilang chapters po yung binabasa po ninyo sa Biblia? I think most of brothers and sisters, when you start the new year, this year, 2025, you made a resolution to read the Bible regularly, every day. Kaya sa tingin ko po, nung sinimulan niyo po yung taon po na ito, nagkaroon po kayo ng resolusyon na babasahin niyo po itong Biblia araw-araw. At least, as a born-again Christian, we should read the Bible more than 3 chapters in a day. Kaya po bilang isang born-again Christian, kahit po ay dapat 3 chapters, na dapat po nating basahin yung Biblia. If you know this Bible is really the letter of love from our Lord, you would like to read it repeatedly. Kaya kung talagang nalalaman mo na itong Biblia ay liham ng pag-ibig ng Panginoon, babasahin mo po ito ng paulit-ulit. Awit 119. Sa Awit 119, Psalms 119, sa Awit 119, verse 97. dito po sa verse 97, Psalms 119, verse 97.
Sa awit 119, dito po sa verse 97, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Yeah. This man, he meditated the word of God all the day because he really loved the word of God. Kaya yung tao po na ito, talagang binubulay-bulay niya po yung salita ng Diyos sa buong araw dahil talagang minamahal niya po yung salita ng Diyos. Verse 165 or so. Dito rin po sa verse 165, Psalms 119, verse 165. sa awit 119, dito po sa verse 165, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, may dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautusan, walang anumang sa kanila ay makapagpapabuwal. Yes, Bible says, if you really love the law, the word of God, the great peace will be given to you. Opo, sinasabi po ng Biblia, kung talagang minamahal mo yung salita ng Diyos, mayroong kapayapaan na darating sa iyo. Yeah, all of our brothers and sisters, we know the importance of the word of God. Without the word of God, we cannot get the spiritual strength. Opo, karamihan po sa ating mga brothers and sisters, alam po natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kung wala yung salita ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng espiritual na Yeah, kalakasan. for your body, you need the physical food. For your spirit, you also need your spiritual food, which is the word of God. Kaya para sa katawan mo, kailangan mo ng physical na pagkain, at para naman sa espiritu mo, kailangan mo ng espiritual na pagkain na siyang salita ng Yes, Diyos. we know the word of God gives us comfort and great strength. Opo, nalalaman po natin na yung salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan at ng kalakasan. Yeah. So as like the brother Gaius, he read the letter from the Apostle John repeatedly. Our born-again Christian also should read the Word of God repeatedly as a letter of the love. Kaya kung paanong binasa po ni Gayo yung sulat po na ito ng paulit-ulit, kaya tayo rin naman po dapat po nating basahin yung salita ng Diyos, yung liham ng Panginoon ng paulit-ulit. Okay, let's go back to 3 John, ikatlong Juan, chapter 1, verse 2. Balikan po natin sa ikatlong Juan, sa chapter 1 sa verse 2. Verse 2, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. I believe, beloved, I pray that you may prosper in all things and in good health, just as your soul prosper. So, Apostle John is praying for the brother Gaius. Kaya po si Apostol Juan, siya po ay nananalangin para po kay Gayo. But there is the priority, which is much more important. Pero meron pong prioridad na siya pong mas mahalaga. Yeah. You may prosper in all things and be in good health, just as your soul prosper. Na upang mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Yeah, most of the people, they wanted to receive the blessing from the Lord. Kaya karamihan po sa mga tao, gusto po nilang tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. But first, when they really get the salvation, yeah, they will become the children of God, and then they will be qualified to be blessed by the Lord. Pero po, pinakauna, kung talagang sila po ay naligtas, sila po ay magiging anak ng Diyos at sila po ay kwalipikado na upang makatanggap ng pagpapala ng Diyos. As the Bible says here, 3 John, we know Gaius, brother Gaius, he was good in the spirit. Kaya gaya po ng ating nalalaman, ito pong ikatlong Juan, yung sulat po ni Apostol Juan, siya po ay nasa mabuting kalagayan ng kanyang espiritu. Yes, Gaius, he was a truly born-again Christian, truly born-again brother. Kaya ito pong si Gayo, talagang siya po ay isang tunay na born-again Christian. That's why, first, his spirit prosper. Kaya nga po pinakauna, yung kanya pong kaluluwa ay nasa mabuting kalagayan. And you may prosper in all things and be in good health. At upang mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan. Yeah, so first, what is the first? We should not change this order. First, spirit prosperity. Kaya pinakauna po, hindi po dapat na mabaligtad yung kaayusan po nito. Una po na dapat na maging maayos ay yung espiritu. And next,
blessing in the material things and also our physical health. At sumunod po ay yung pagpapala, yung ating pisikal na katawan, yung ating kalusugan. But most of the people who are living in this world, they only focus on the material blessing in this world and also physical health. Pero karamihan po sa mga tao, sila po ay nakatuon lamang dito po sa mga material na bagay at sa mga kalusugan dito po sa But mundong they ito. don't have any interest in the spiritual things. Pero wala po silang interes sa mga espiritual po na mga bagay. But our born-again Christian, we know which is much more important. Pero tayo po mga born again Christian, alam po natin kung ano po yung mas mahalaga. That's why when we have a Christian life, we should not forget which is much more important in our Christian life. Kaya nga po habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, hindi po dapat natin kalimutan kung ano po yung mas mahalaga sa ating buhay Kristiyano. Yeah, when we seek the spiritual blessing first, and also physical blessing will be followed. Kaya kapag una muna nating hinahanap yung mga espiritual na pagpapala, susundan na po nito ng mga pisikal na pagpapala. Yeah. Here, Brother Gaius, he was saved. He was really born again Christian. That's why he was also in good health and all things prosper. Kaya ito pong si Gayo, talagang isa po siyang tunay na born again Christian, talagang siya po ay tunay na naligtas, kaya siya po ay nasa mabuting kalagayan at meron po siyang maayos na kalusugan. But among the born again Christian, if there are anyone who is trying to set their priority on this world or material things or physical things, that is the wrong. Pero kung meron man po ng mga born again Christian na nakalaga po yung kanilang prioridad dito po sa makasanlibot na mga bagay, ito po ay mali. Because sometimes they are trying to make a money. So, but that's why they are far from the Lord and also they are neglect in their Christian life. Kaya dahil sa pagkagusto nila na kumita po ng pera, sila po ay nalalayo mula sa Panginoon at napababayaan po nila yung kanilang buhay Kristiyano. They made they earned a big amount of the money. But if they failed in their Christian life, that is useless. That is nothing. Kaya kahit na sila po ay kumikita ng malaking pera, pero kung sila po ay bagsak sa kanilang buhay Kristiyano, ito po ay walang kabuluhan. What is the purpose to make a money? Kaya ano po ba yung layunin sa pagkita ng pera? Are you making the money only for your physical pleasure or physical purpose? Kaya kumikita ka lang ba ng pera para sa sarili mong physical na kagustuhan? As a born-again Christian, if they only work for the physical things, that is not the will of God. Kaya kung bilang isang born-again Christian, tayo po ay nagtatrabaho lamang para sa mga physical na bagay, hindi po iyon karapat-dapat bilang isang born-again Christian. Yeah. So Gaius, he knew this very well. This one very well. That's why first, he focused on the spiritual things first, and next the physical things and also other things. Kaya ito pong si Gayo, alam na alam po niya yung bagay po na ito. Una, nagtuon po na siya ng pansin para sa mga spiritual na bagay. Sumunod na po yung mga physical na bagay. Yeah, our born-again Christian, we should not forget, as the Apostle John prayed, I pray that you may prosper in all things and be in good health, just as your soul prospers. Kaya hindi po dapat natin kalimutan yung sinabi po ni Apostol Juan, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. And here, according to 3 John chapter 1 verse 2, Apostle John is praying for the brother Gaius. At dito po sa ikatlong Juan sa chapter 1 sa verse 2, etong si Apostol Juan ay nananalangin para po kay Gayo. Yeah. It is a really big comfort and also encouragement to brother Gaius. Kaya talagang ito po ay malaking kaaliwan at ito po ay pagpapalakas na loob para po kay Gayo. You know, like it is, our Lord Jesus Christ also is praying for us. And Holy Spirit also praying for us. Alam niyo po ba na maging si Jesus at maging yung Espiritu Santo, sila rin po ay nananalangin para po sa atin. Yeah, our Lord continues to pray for us. Kaya yung Panginoon po ay patuloy pong nananalangin para po sa atin. Romans chapter 8, Sa Roma po, sa chapter 8, Romans chapter 8,
Sa mga taga-Roma, dito po sa chapter 8, verse 26, 27. dito po sa verse 26 hanggang 27, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung sino ang kaisipan ng Espiritu, kung sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Yes, although we became the born-again Christian, we still have a weakness. Kaya kahit na tayo po naging isang tunay na born-again Christian na, pero meron pa rin po Yeah, tayong when kahinaan. we face some trials or difficulties, we can be discouraged or frustrated. Kaya minsan sa tuwing tayo po ay haharap sa mga pagsubok at mga kahirapan, tayo po ay pinanghihinaan ng loob. You know, in this situation, the Holy Spirit supplicate and then pray for us. Alam niyo po ba na sa ganitong mga sitwasyon, yung Espiritu Santo po yung tumutulong po sa atin. Yeah, as the Bible says, Romans chapter 8, verse 26, likewise, the Spirit also helps in our weakness, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. Kaya sinabi po dito sa verse 26, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. And Romans chapter 8, verse 34, our Lord also is praying for us. At maging din po sa Roma chapter 8 sa verse 34, yung adin din pong Panginoon ay nananalangin para po sa Yeah, atin. verse 34, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Yes. So, we know our brothers and sisters, we have some weakness. And when we have some difficulties in our Christian life, our Lord will pray for us. Kaya alam po natin na tayo po mga brothers and sisters, meron po tayong mga kahinaan, at kapag tayo po ay nasa kahirapan, yung Panginoon po ay nananalangin para sa atin. And sometimes the brothers and sisters, they shall have some problems by the temptation. At minsan yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay nagkakaroon ng problema dahil po sa ilang mga tukso. Yeah. In the case, the Lord also praying for us. Kaya sa kaso po na iyon, yung atin din pong Panginoon, siya rin po ay nananalangin para po sa atin. Okay. 1 John, unang Juan, chapter 2. Sa unang Juan, sa chapter 2, Unang Juan, chapter 2, verse 1. sa unang Juan, sa chapter 2, dito po sa verse 1, Unang Juan, chapter 2, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala, ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Yeah. So, my little children, these things I write to you so that you may not sin. Yeah, you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So actually, as a born-again Christian, since we get salvation, we should avoid committing sins. Kaya sa katunayan po, bilang isang born-again Christian, pagkatapos po nating maligtas, dapat po tayong umiwas sa pagkakasala. Because if we commit sin, our Lord will be sorrowful. Dahil kung tayo po ay gagawa ng kasalanan, yung Panginoon po ay nalulungkot. But by some temptation, if some born-again Christian commits sin, their Bible says, if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Pero kung mayroong mga brothers and sisters na sila po ay nakagawa ng kasalanan dahil po sa tukso, sinabi po dito sa verse 1, ngunit kung sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Truly born-again Christian, yeah, of course, we have received
the forgiveness of all of our sins. Kaya ang mga tunay na born again Christian, syempre po, natanggap na po natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. But when you commit sins by the temptation, the Jesus Christ is like an advocate, and then he will be advocate to God like this. I died for this brother. Kaya kaya kung ikaw po ay nagkasala dahil po sa tukso, si Jesucristo, siya po yung namamagitan doon po sa Diyos at sasabihin niya po yung bagay na ito, ako ay namatay para sa taong ito. I redeemed all of his sins. Tinubos ko na yung lahat ng kanyang kasalanan. Yeah, that's why he shall not be judged. Kaya nga hindi na siya hahatulan. Yeah, like this. We should remember our Lord is praying for us. Kaya kagaya po nito, dapat po nating tandaan, yung Panginoon po ay nananalangin para po sa atin. Yeah, like Apostle John is praying for the Gaius, brother Gaius. It was a big encouragement and also consolation to the Apostle John, the brother Gaius. Kaya kagaya po nito, kagaya po ng sulat ni Apostol Juan kay Gayo, ito po ay malaking pagpapalakas sa loob para po kay Gayo, at ito po ay malaking kasiyahan para kay Gayo. And also Bible says, if there was no the supplication and then prayer of our Lord, even the Apostle Peter, he was fallen. Kaya napakahalaga po nito, kung wala po yung tulong at panalangin po ng Panginoon, kaya maging si Apostol Pedro, siya po ay bumagsak. Let's open the Bible, Luke chapter 22. Buksan po natin sa Lucas chapter 22. Luke chapter 22, verse 31 and 32. Sa Lucas chapter 22, dito po sa verse 31 at 32. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligyan kayo gaya ng trigo, subalit ako ay nanalangin para sa iyo, upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Yeah. Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. Right? But if our Lord Jesus did not pray for the Simon Peter, he would fall in his faith. Pero kung yung Panginoong Yesus po ay hindi po nanalangin para po kay Apostol Pedro, siya po ay babagsak sa kanyang pananampalataya. Yeah, verse 32 says, "But I have prayed for you, that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren." Pero sinabi po dito sa verse 32, subalit ako ay nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Yeah, nowadays it is also same. While we are having a Christian life, the Satan is trying to destroy our Christian life. Kaya parehas din naman po sa panahon natin ngayon, habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, sinusubukan po ni Satanas na wasakin yung ating buhay Kristiyano. If our Lord is not praying for us, if our Lord is not protecting us, we would be failed in our Christian life. Kung yung Panginoon po natin ay hindi po nananalangin para sa atin, kung hindi niya po tayo pinoprotektahan, tayo po ay mabibigo sa ating buhay Kristiyano. Yeah. As like our Lord prayed for us, also we should pray for other brothers and sisters. Kaya kung paanong yung Panginoon ay nananalangin para po sa atin, dapat din po nating ipanalangin yung ating mga brothers and sisters. Okay, let's go back to 3 John, ikatlong Juan, chapter 1 again. Balikan po ulit natin sa ikatlong Juan sa chapter 1. Verse 3 and 4. Dito po sa verse 3 hanggang 4. Okay, ikatlong Juan, chapter 1, verse 3 and verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ako'y labis na nagalak nang dumating ang mga kapatid at nagpatotoong ikaw ay nasa katotohanan kung paanong lumalakad ka sa katotohanan. Wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Yeah, here, for I rejoiced greatly when the brethren came testify the truth that is in you, just as you walk in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Apostle John was very happy. Why? Brethren came to the Apostle John and then testify how the brother Gaius
He's having a good Christian life and then good example. Kaya si Apostol Juan, siya po ay talagang labis na nagalak dahil yung mga kapatiran, sila po ay nagpatotoo para po kay Gayo na siya po ay kung paano po siya nagkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano at siya po ay nagiging mabuting halimbawa. Yes, the brother Gaius, he walked in the truth. Kaya po itong si Gayo, siya po ay lumalakad sa katotohanan. So, it is also same, our born-again Christian, when we walk in truth, our Lord shall be really pleased. Kaya parehas din naman po ang ating mga born-again Christian, kung tayo po ay ilalakad sa katotohanan, yung Panginoon po ay malulugod. Since we get salvation, if we really walk in the truth, and if we have a good Christian life, our Lord will be pleased. Kaya mula po nang matanggap po natin yung ating kaligtasan, kung tayo po ay lumalakad sa katotohanan at nagkakaroon ng maayos sa buhay Kristiyano, yung Panginoon po ay malulugod. Yeah, when we observe some brothers and sisters, their Christian life, since they get salvation, some brethren, they are having a very good Christian life. Kaya kung obserbahan po natin yung mga buhay Kristiyano ng ilang mga brothers and sisters, yung ilang mga kapatiran, sila po ay nagkakaroon ng maayos na buhay Yeah, they Kristiyano. are attending to the church on Sunday and Wednesday, and also they are joining all the fellowship. Dumadalo po sila sa church tuwing Sunday, tuwing Wednesday, at nakikilaw po sila sa mga fellowship. That's why whenever we meet those kind of sincere, faithful brothers and sisters, we are very happy. Kaya nga sa tuwing nakikita po natin sila, yung mga ganoong tapat na mga brothers and sisters, tayo rin po ay nagagalak. But some brethren, although they get the salvation, they don't attend the church. They don't listen to the word of God very well. Pero yung ilang po mga kapatiran, kahit na natanggap po nila yung kaligtasan, hindi po sila dumadalo sa church at hindi po sila nakikinig na maayos ng salita ng And they don't Diyos. join in the fellowship. At hindi po sila nakikilahok sa mga Yeah, fellowship. in this situation, we will worry about their Christian life. Kaya sa ganito pong sitwasyon, tayo po ay nag-aalala para sa kanilang buhay Kristiyano. Here, Bible says, Apostle John also said, verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Kaya sinabi po ni Apostol Juan dito po sa verse 4, wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Yeah, what about our Christian life? Whether do we really walk in the truth or not? Kaya paano naman po yung ating buhay Kristiyano? Talaga bang tayo ba ay lumalakad sa katotohanan? We need to check our Christian life, whether we really please God through our Christian life or not. Kaya kailangan po natin suriin yung ating buhay Kristiyano kung talaga bang nabibigyang lugod natin yung Diyos o hindi. When we are really separated from this sin, and then when we serve the Lord sincerely, our Lord will be pleased. Kaya kung tayo po ay hiwalay mula po sa kasalanan at naglilingkod po sa Diyos na may katapatan, yung Panginoon po ay malulugod. Let's open our Bible. Hebrews chapter 13. Buksan po natin sa Hebreo chapter 13. Hebrews chapter 13, Sa Hebreo chapter 13, verse 16. dito po sa verse 16, Hebrews chapter 13, verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, huwag ninyong kalilitaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. But do not forget to do good and to share, for with such a sacrifice God is well pleased. So, we are having a Christian life in order to please God through our Christian life. Kaya po tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano upang bigyang lugod yung Diyos sa ating buhay Kristiyano. As a born-again Christian, it is very important to understand clearly what God wants from us. Kaya bilang isang born-again Christian, napakahalaga po na malinaw po nating maunawaan kung ano po yung gusto ng Diyos mula sa atin. Micah chapter 6, Sa Mikas po, sa chapter 6, Micah chapter 6, sa Mikas po, chapter 6, verse 8. dito po sa verse 8, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1, ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti
At ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumalakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Yeah. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to work humbly with your God. Yeah. As a born-again Christian, if we have a sincere Christian life, if we really obey to the God's word, our Lord will be pleased. Kaya bilang isang born-again Christian, kung talagang tayo po ay nagkakaroon ng tapat na buhay Kristiyano at sumusunod po sa Diyos, talagang yung Panginoon po ay malulugod. Apostle Paul also, he really did his best to please God through his life. Kaya maging sa Apostol Pablo, ginawa niya po yung kanyang makakaya upang bigyang lugod yung Diyos sa kanyang buhay. Whether he absent or present, he wanted to please God. Kaya maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, gusto po niyang palaging bigyang lugod yung Diyos. Yeah, all born-again Christian, we should not forget. We are living in this world to please God through our Christian life. Kaya bilang isang born-again Christian, hindi po dapat natin kalimutan na tayo po ay nabubuhay sa mundong ito upang bigyang lugod yung Diyos sa ating buhay. Yeah. When we join in the works of God and also when we sacrifice ourselves for the works of God, our Lord will be pleased. Kaya kung tayo po ay nakikilahok sa gawain ng Diyos at nagsasakripisyo para po sa gawain ng Diyos, yung Diyos po ay malulugod sa atin. If you look at Philippians chapter 4, there is the good example. The Philippian churches, some the Macedonian churches, they helped the Apostle Paul to preach the gospel. Kaya kung titinan po ninyo doon po sa Filipos chapter 4, sila po ay naging mabuting halimbawa, tinulungan po nila si Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Okay, let's open the Bible. Philippians chapter 4. Buksan po natin sa Filipos chapter 4. Verse 14, 15, babasahin ko po. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian at kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Yeah. So, Philippian church brethren, they supported the Apostle Paul while he was preaching the gospel, although they are not rich. Kaya yung mga kapatiran sa Pilipos, sinuportahan po nila si Apostol Pablo kahit na hindi po sila mayaman. And Apostle Paul said, that is the really that was a sweet smelling aroma and acceptable sacrifice. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo na ito po ay mabangong samyo at isang handog na kaaya-aya. Verse 18, Philippians chapter 4, verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana, ako'y busog, palibas ay tumanggap kay Epaprodito na mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Yeah. Indeed, I have all and abound. I am full. I am received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. Right? So, when the Philippian church brethren joined in the preach the gospel, that was really sweet-smelling aroma to God. Kaya kapag yung mga kapatiran po sa iglesia ng Filipos ay nakikilahok po sa pangangaral ng Ebanghelyo, ito po ay mabangong samyo sa harapan po ng Diyos. Yeah, in last week, we conducted Bible seminar in the Chaong. And this is the second Bible seminar in Chaong. And some newcomers, they are saved through this Bible seminar. Kaya nung nakaraang linggo po, kami po ay nagdaos ng Bible seminar doon po sa Chaong, at ito na po yung ikalawang Bible seminar doon po sa Chaong, at marami pong mga baguhan yung naligtas. I would like to give thanks to the Lord because this time some the brethren they joined in this mission, Chaong the mission together. Kaya gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil sa mga oras po na iyon, marami pong mga kapatiran na kilahok po sila sa misyon doon sa Chaong. Yeah, although the weather was very hot and also the ranching place is not comfortable, but they really sacrificed in order to preach the gospel.
Kaya kahit na mainit po yung panahon at hindi po komportable yung tulugan, pero talagang sila po ay nagsakripisyo para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. And some brethren, they traveled from Manila to Chaong by motorcycle. It took around 4 hours. At yung ilang mga kapatiran, sila po ay naglakbay mula po sa Manila hanggang doon sa Chaong at sa pamagitan po ng motorsiklo. Yeah, they joined in the Chaong mission to help the counseling. Kaya sila po ay nakilahok doon po sa Chaong Mission para po sa counseling. And many brothers and sisters also, they joined. I think the total Manila Central Church brothers and sisters joined in Chaong Mission more than 40 brothers and sisters. Kaya sa tingin ko po, yung mga kabuuan po ng mga nakilahok ng mga Manila Central Church na brothers and sisters ay nasa 40 po yung nakilahok doon sa Chaong Mission. I know the many brothers and sisters, they had a much interest in the preaching of the gospel. That's why, although it takes a long time and also it is long distance, but they traveled. Kaya alam ko po na marami pong brothers and sisters, may interesado po sila sa pangangaral ng Ebanghelyo, kaya kahit na gumugugol po ito na mahabang oras at malayo po yung distansya, pero pumunta po sila doon. I believe these kind of things will really please God through their sacrifice. Kaya ako po ay talagang naniniwala na yung mga bagay po na ito po ay talagang nakakalugod po sa Diyos. If you look at Mark chapter 14, there is the story of the Mary who broke the very costly oil and then poured on Jesus' head. Kaya kung titingnan po ninyo sa Marcos chapter 14, naroon po yung kwento na kung saan si Maria, binasag niya po yung mamahaling pabango doon po sa ulo ni Jesus. Yeah, the very costly oil, it cost more than 300 denaries. Kaya yung mamahaling pabango, nagkakahalaga po ito ng 300 denaryo. As you know well, the 1 denarii is the 1 man's the wage. So 300 denarii, it's almost 1 year's the total amount. Kaya gaya po ng nalalaman po ninyo, yung 1 denaryo, ito po ay sahod na ng isang tao. Kaya yung 300 denaryo, ito po ay sahod na para sa buong isang taon. Yeah. How the Mary was able to offer this very costly oil, 300 denaries. Kaya paano po nagawa ni Maria, nagawa niya pong basagin itong mamahaling pabango na nagkakahalaga pong 300 denaryo. If she would love the money rather than Jesus Christ, it was not possible. Kung mas minamahal niya po yung pera kaysa po kay Jesus, hindi po ito magiging posible. Because it was a really big amount of money. Dahil talagang ito po yung malaking halaga ng pera. But Mary, she really loved the Jesus. That's why she prepared the burial of the Jesus. Pero si Maria, talagang minamahal niya po si Jesus, kaya inihanda niya po yung paglilibing para kay Jesus. Yeah, she broke the alabaster flask and then poured the very costly oil on Jesus' head. Kaya binasag po niya yung sisidlang alabastro at binuhos po niya yung mamahaling pabango sa ulo ni Jesus. That's why this story was recorded in the 4 gospel. Kaya nga po yung kwento po na ito ay naisulat po ito dun sa 4 na aklat ng Ebanghelyo. Mark chapter 14, Sa Marcos po, sa chapter 14, verse 9. dito po sa verse 9, Mark chapter 14, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa pag-alaala sa kanya. Yes. We also should follow this Mary's faith through our Christian life. Kaya dapat din po nating sundin yung pananampalatay po ni Maria sa ating pong buhay Kristiyano. We realize same love of God, also same grace of God. Naunawaan po natin yung parehong pag-ibig at biyaya po ng Diyos. As like the Mary, she really sacrificed for the burial of our Lord Jesus Christ. We also should be ready to sacrifice for the Lord. Kaya kung paanong si Maria, siya po ay nagsakripisyo para po sa paglilibing para kay Jesus, dapat din po tayo magsakripisyo para po sa Panginoon. If you read the Romans chapter 16, when Apostle Paul, the preacher of the gospel, there were the very sincere and faithful, the fellow workers of the Apostle Paul. Kaya kung titingnan po ninyo doon sa Roma chapter 16, makikita po ninyo doon yung mga tapat na kamanggagawa ni Apostol Pablo. Especially Priscilla and Aquila, who risked their own necks for my life. Yeah, it means
Priscilla and Aquila, the couple, they really sacrificed. Even they risked their own neck for the preaching the gospel. Kaya maging si Priscilla at si Aquila, sila rin po ay nagsakripisyo nakasama po ni Apostol Pablo. There are some word. In this world, there are three kind of people. Kaya meron pong ilang mga salita na dito po sa mundong ito, meron pong tatlong uri ng tao. First, number one, like a spider. Kaya una po, sila po ay gaya ng gagamba. Yeah, spider, he will deprive something from others, and then he will only give to harms to others. Kaya yung gagamba, kinukuha niya lamang po yung mga bagay mula sa iba at hinahamak niya lamang po yung iba. Maybe this kind of people is not necessary Kaya in this marahil, world. kaya marahil po yung mga ganito mga tao ay hindi po kinakailangan sa mundong ito. And there are also some people who is like ant. At meron naman pong ilang mga tao na gaya po ng mga langgam. He's only working for himself. Kaya nagtatrabaho lamang siya para sa kanyang sarili. Yeah. He also don't help others. Hindi rin siya tumutulong pa sa ibang tao. But there are also some people who is like honeybees. Pero may ilan din po mga tao na gaya po sila ng mga bubuyog. Yeah. Honeybees, he will give the good things to others. Yung mga bubuyog, sila po ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa ibang tao. Yeah. We can say this honeybee, the person who is like honeybees, who is really important and necessary in this world. Kaya masasabi po natin, yung mga tao na gaya po ng mga bubuyog, sila po yung mga tao na talagang kinakailangan sa mundong ito. Yeah, our born-again Christian, we should be like these honeybees. Kaya yung atin pong mga born-again Christian, dapat po tayong maging katulad ng mga bubuyog. Yeah, we are living in this world to please God through our Christian life. Kaya tayo po ay nabubuhay sa mundong ito upang bigyang lugod yung Diyos sa ating buhay Kristiyano. And also, we should help the other brothers and sisters. At isa pa po, dapat po nating tulungan yung ating mga brothers at sisters. Yeah. Brother Gaius, yeah, he was really good example in the faith. Kaya itong si kapatid na Gayo, siya po ay talagang naging mabuting halimbawa sa pananampalataya. Okay, let's go back to 3 John, ikatlong Juan, Kaya balikan po natin sa ikatlong Juan. yeah, verse 3 and 4. One more time. Magmula po sa verse 3 hanggang 4. Okay, verse 3 and 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ako'y labis na nagalak nang dumating ang mga kapatid at nagpatotoong ikaw ay nasa katotohanan kung paanong lumalakad ka sa katotohanan. Wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito na marinig ng aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Yeah. Apostle John praised the brother Gaius because he was good at in the faith, and then he really showed a good example to others. Kaya si Apostol Juan, talagang pinuri po niya itong kapatid na si Gayo dahil siya po ay nasa mabuting pananampalataya at siya po ay nagpakita ng mabuting halimbawa sa ibang tao. He walks in the truth, and then he pleased God through his life. Siya po ay lumakad sa katotohanan at binigyang lugod po niya yung Diyos sa kanyang buhay. Yeah. Our brothers and sisters, I also hope our Manila Central Church brothers and sisters will walk in the truth and will please God through our Christian life. Kaya ako rin po ay talagang umaasa na yung ating brothers and sisters ng Manila Central Church ay lalakad po sa katotohanan at bibigyang lugod po yung Diyos sa ating mga buhay Kristiyano. Okay, so today, from this 3 John, ikatlong Juan, yeah, we have received the lessons through these verses. Kaya ngayong araw po, nakatanggap po tayo ng mga mahalagang mga aral mula po dito sa ikatlong Juan. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you for giving us this chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang makapakinig po ng iyong salita. Today, we have received some important lessons through the faith of the brother Gaius. Ngayong araw po, kami po ngayon ay nakatanggap ng mahalagang aral mula po sa pananampalataya ni Gayo. As he walked in the truth and also please God, also as a born-again Christian, let us walk in the truth and let us please God through our Christian life. Kung paanong siya po ay lumakad sa katotohanan at binigyang lugod po yung Diyos, nawa kami rin po ay lumakad sa katotohanan at bigyang lugod po namin yung Diyos sa aming mga buhay Kristiyano. We are living in the end of age, so let us discern this age and let us do our best to accomplish the will of God through our church.
Kami po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon, kaya nawa kilalanin po namin yung aming panahon at gawin nawa po namin yung aming makakaya na may sa katuparan po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Although we have some difficulties or problems, let us trust in the Lord and let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Kahit na kami po yung maharap sa mga kahirapan, nawa magtiwala lamang po kami sa Panginoon hanggang sa muling pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.